Ayaw Festival ng Tondo. Dumako naman tayo sa Sinulog Festival para bigyan tayo ng mga latest na kaganapan. Mula sa Cebu, may live report si BNC correspondent Mary Ann Uy. Abante Radyo Live Report. Maulan na umaga mula dito sa Cebu at kahit maulan ngayon sa Cebu, tuloy pa rin ang religious activity para sa kapiyastahan ng Señor Santo Niño. Isinagawa ngayon ang translasyon o kanina ang translasyon ng imahe ng Santo Niño mula Mandaue City patungong Lapu-Lapu City. Tradisyon na kasi na sa bawat fiesta, bibisita ang imahe mula Cebu City sa simbahan ng St. Joseph sa Mandaue at sa Berhen sa Regla sa Lapu-Lapu City. Overnight sa simbahan ng Lapu-Lapu ang imahe at bukas susunduin ito ng Nav-4 mula sa simbahan ng Lapu-Lapu para sa fluvial procession patungong Cebu City at ihahatid sa Basilica Minore del Santo Niño. Samantala, paalala ng kapulisan dito sa Cebu City na sa fiesta sa linggo may liquor ban, bawal ang liquor at least 300 meters away from the Sinulog Grand Parade route. Magsisimula ito bukas hanggang sa matatapos ang Grand Parade linggo ng gabi. At magpapatuloy pa rin ang practice kahit masama ang lagay ng panahon ngayong araw at bukas ang blocking ng mga contingents kasama na si Cebu Governor Pambari IV na sasayaw sa unang pagkakataon bilang governor kasama ang Danao City bilang kanyang dance contingent. Para sa Abante, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Yes, Mary Ann, nabanggit mo kanina yung mga paghahanda ng security dyan. Marami na rin ba yung mga turista nagsana ba dyan sa Cebu para sa Sinulog? Yes, Francis, dagsana ang mga turista at kahapon nga heavy traffic sa Lapu-Lapu City going to Mandaue and Cebu City dahil sa sunod-sunod na dumating ang mga international flights mula Hong Kong at China. Maraming mga balikbayan at turista dumating kahapon lang. Tinataya nga abot sa mahigit 2,000 sa umaga na dumating ng mga pasahero mula sa iba't ibang countries from the US and Europe para magkisinulog dito sa Cebu. Kaya todo paghahanda ang security ng Lapu-Lapu at ng Cebu City dahil maliban sa Sinulog Festival, narito na rin ang ibang mga bisita para sa pinaghandaan na ASEAN Tourism Forum na matatapo ng Sinulog. Mga ilang araw lang magsisimula dito sa Cebu. So marami pala talagang events dyan sa Cebu, Mary Ann. Talagang ma-witness nila. Diba? At sikat talaga itong sikat tong Sinulog maging mga foreigner talagang sinabi mo nga maliban sa balikbayan may mga foreigners ba na nakita ka, naspatan ka na nandyan na rin? Yes, maraming mga foreigners at in fact nakausap natin kahapon yung isang American national dahil nga tuwang-tuwa siya dahil sa pag-welcome ng Balik Cebu Commission sa kanila sa loob ng airport at hindi nila inaasahan na ganun ka-ingrande ang welcome reception ng mga taga Cebu dahil matagal na rin ng panahon na nakabisita siya ng Cebu at least mga 20 years ago nung bagong kasal pa sila ng kanyang Filipina wife. Dito sila kinasal sa Lapu-Lapu at madamdamin para sa kanila na makitang muli ang mga Cebuano na nagwe-welcome. Kaya naiyak yung ating nakausap kahapon dahil hindi niya inaasahan na after long years na wala sa Cebu nakabalik siya at Sinulog Festival pa. At Mary Ann, parang pagbago na rin ito ng Cebu dahil sa kalamidad na kinaharap natin dyan nung sunod-sunod, di ba? Oo. In fact, yan yung tema ng isasayaw sa linggo ni Governor Pambari IV dahil isa nga yung ang Danao City sa mga biktima ng bagyo at marami ring namatay mula sa Danao City dahil sa bagyong Pino. Kaya si Governor Pam rin sasayaw under the dance contingent of Danao City. Ito yung kanilang panalangin kasi na makaka-recover rin sila mula dun sa bagyo at tindol na nangyari sunod-sunod nung buwan ng Oktubre at Nobyembre 2025 sa Cebu. At ito yung magandang